Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan, good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, mayroon tayo ditong ginagawang washing machine. At ang problema nito mga kabutingting ay pinagpuputol-putol yung mga wire. Yan, kung nakikita nyo. Pati yung capacitor ay pinutol din. Yan, ubos ang wire nyan mga kabutingting. So, simple lang yung ginawa ko dyan mga kabutingting. Ang ginawa ko lang dyan ay pinagdugtong-dugtong na. At ito, ititesting ko na. At ang brand nga pala nito mga kabutingting ay Panasonic. At kung nakikita nyo ay gumagana na. At ayan ay nagre-reverse din. At ito nga pala yung aking first home service mga kabutingting. Dahil dalawa itong home service ko. So pagkatapos ko dito mga kabutingting ay nagpunta na ako doon sa kasunod. At ang problema lang kasi naman ito ay pinagpuputol-putol ni Johnny. So ito na yung pangalawa kong home service mga kabutingting. Ang brand nito ay White Westinghouse. At ang reklamo nila sa akin nito ay yung spin dryer ay hindi gumagana. So una lang na ginawa ko dyan mga kabutingting ay tinister ko yung para sa spin dryer kung mayroon ba ako ditong marireading. So dito mga kabutingting ay kinuha ko lang yung power cord at yung dalawang test probe ay yan inano ko sa power cord pero wala tayong nare-reading at pasensya na pala dyan mga kabutingting dahil yung aking test probe ay sira. At sunod na ginawa ko dyan ay yan, dito ako sa likod at para makita kung anong kalagayan ng spin motor, kung ito ba ay magagawa or hindi. At sunod na ginawa ko dyan mga kabutingting, yung wire ay kailangan kong tanggalin yung close-in wire connector at saka testerin yung pinaka spin motor nya kung mayroon ba tayong makukuhang ohms value or mayroon bang continuity tayong marireading. At yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So dito nga mga kabutingting ay tinanggal ko yung tatlong close-in wire connector. Ayan ay para sa spin motor para matester natin yung pinaka spin motor nya. So ayan yung linya para sa spin motor mga kabutingting at kumuha ko ng digital tester para ayan ay ating tester yung pinaka spin motor nya. At dyan mga kabutingting ay wala akong nare-reading dyan. Yan, kung nakikita nyo, lahat ay wala talagang marireading. Okay naman yung ating tester. Ayan o, wala talaga. So, sunod na ginawa ko dyan mga kabutingting ay kinausap ko muna yung may-ari kung ito ba ay ipapagawa. So, dito mga kabutingting ay nakausap na kami ng may-ari. So, ito na yung aking kasunod na gagawin. Itong pinaka-spin motor nya ay tatanggalin ko para ayan ay mahalughog. Ako kasi ay hindi basta-basta na nagpapabili kaagad sa may-ari ng spin motor. Kung kaya kong reparin ay re-reparin ko, pero pag hindi na kaya ay may ayawa naman. At dito mga kabutingting ay gumamit lang ako dyan ng T na 8mm at tinanggal ko yung pinaka tornilyo nyan para makalas yung kanyang ihi sa basket at doon sa pinaka dugtungan ng coupling. At sunod ay tinanggal ko yung tatlong tornilyo para sa paa ng spin dryer, yung tinatawag nilang spring or pinakapaa. At ako kasi hindi ko rin alam kung ano ang tawag dyan. At sa nakakaalam kung ano talaga ang tamang tawag dyan ay pwede bang pakicomment mga kabutingting. So ito mga kabutingting ay hindi ko na yan siya binaklas lahat, kung sabaga huhugutin ko lang yung pinaka spin motor para nang sa ganon ay hindi malaki ang trabaho. At sa lahat ng aking mga silent viewers, organic viewers, sa bagong mapadpad dito sa aking munting channel, yan, mega love, shout out sa inyong lahat. At sana mga kabutingting ay wag po nating i-skip yung mga ads. Ayan po ay napakalaking tulong nyo na para sa akin. Pero kayo pa rin po ang masusunod kung i-skip or hindi. At sunod lang na ginawa ko dyan ay tinanggal ko lang yung tatlong tornilyo para hindi ako hirap sa pagtanggal ng 4 na rimatse. At ganon din yon sa pagtanggal ng kanyang coupling. Yan yung pinaka dugtungan ng ihi ng basket at saka yan yung sinasabi kong coupling mga kabutingting.
So ito na yung kopling mga kabutingting, at para matanggal mo yan ay kailangan mo yang tanggalin or luwagan yung pinaka tornilyo niya, at gumamit ka lang dyan ng 10mm para luwagan yung pinaka nut nya, at sunod ay gumamit ka rin dyan ng 8mm, at pagkatapos mo siya luwagan or tanggalin yung pinaka tornilyo dyan ay gumamit ka lang dyan ng flat screw para matanggal yung pinaka ano nya, kanyang kopling. At sunod ay tanggalin din yung pinaka tatlong tornilyo niya mga kabutingting, para naman dyan sa pinaka housing ng pinaka brake nya. At hindi ko alam kung tama ba yung pinaka housing ng pinaka brake nya, dahil hindi ko rin alam yung pinaka pangalan yan, dahil ako naman kasi ay hindi ko to pinag-aralan yung aking mga natutunan. Yung aking mga ibinahagi sa inyo ay mga base lang po talaga sa aking experience lahat mga kabutingting. At pagkatapos nyan mga kabutingting, kung nakikita nyo ay tinuro ko yung pinaka housing ng spin motor. Kung nakikita nyo ay sobrang kalawang at sa kabila ay wala. Ayan ay nababasa yan sa pinaka gear case nya mga kabutingting, kaya minsan ay nagkakaroon siya ng ground. Yan yung isa sa mga dahilan kung bakit ayan ay nagkakaroon siya ng ground. At sunod lang na ginawa ko dyan mga kabutingting ay gumamit ako dyan ng concrete nail na inipit ko sa vice grip at martilyo. At kung napapansin nyo mga kabutingting ay bumabalik ko yung concrete nail ko dahil sa sobrang tigas. Pukpukin yung pinaka apat na rimatse mga kabutingting. Ayan yung aking pamamaraan, at yung aking pinagpatungan pala dyan mga kabutingting ay binigay lang po yan sa aking isang subscriber na nagmamagandang loob, kaya nagkaroon ako ng ganyan. Pero kahit wala pong ganyan mga kabutingting ay kaya din po yan tanggalin. At sa sobrang tigas ng rimatsi na yan mga kabutingting ay naputol yung concrete nail mga kabutingting sa sobrang tigas ng apat na rimatsi na yan. At sunod lang na ginawa ko dyan mga kabutingting ay gumamit naman ako dyan ng flat screw para sungkitin, para matanggal mo yung pinaka stator or yung pinaka winding nya. At kailangan pagka gawin mo yan ay ano lang, dahan-dahan lang, na kailangan na hindi mo maabot yung pinaka winding sa flat screw, kasi pag naabot mo ng flat screw yung pinaka winding nya ay pwedeng magkaroon siya ng sugat or magagasgasan mo yung pinaka winding nya. At sunod na ginawa ko dyan mga kabutingting ay pinutol ko lang yung tali, at hindi ko yan pwedeng pagpuputol-putulin yung tali, dahil ayan ay aking ibabalik din kung kaya pang ma-repair ito. Itong pagre-repair ng spin motor pag ganito mga kabutingting or wash motor, ito ay sa palaran lang. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ako po ay hindi kagad-agad na nagpapabili ng motor. Kung kaya pang repairin ay nire-repair ko po yan mga kabutingting. At dito mga kabutingting ay nakita ko yung pinaka nagpupulbos or yung sinasabi nilang nag-uumido. So ang sunod lang na ginawa ko dyan mga kabutingting, ayan ay aking tututbrushan. At bago ko yan tututbrushan ay aayusin ko muna yung pinaka mga hibla kung wala ba akong mapapatid. So dito nga mga kabutingting ay aking tinutbrushan lang, at toothbrush yung aking ginagamit mga kabutingting, para nang sa ganun ay hindi ako makasugat or makaputol ng hibla.
Yan kasi ay aluminum, madaling maputol yan mga kabutingting. Kaya yung aking ginagamit dyan minsan ay yung toothbrush para siguradong hindi makaputol or hindi makapatid ng hibla, at the same time ay hindi rin magagasgasan or masusugatan yung pinaka winding nya or yung hibla. At dito ay hinanap ko lang yung patid mga kabutingting. Basta makikita mo yung patid mga kabutingting ay siguradong marirepair mo. Pero sa sitwasyon dito sa motor na ito ay hindi ko kayang ma-repair niyan dahil talagang maraming nagagasgasan na yung hibla or yung pinaka winding niya mga kabutingting. Kaya ang ginawa ko ay sinabihan ko yung may-ari, ako ay maghahanap ng kapalit ng spin motor, at sa awa naman ng Panginoon ay nakahanap din ako dahil sa ngayon dito sa amin mga kabutingting ay wala silang mga stock na spin motor dahil dito sa amin ay nagkakaubusan dahil sa panahon dito ay tag-ulan. Malakas kasi ang pinaka spin motor pag tag-ulan mga kabutingting. Kaya naghanap ako ng pinaka pamalit na spin motor sa junk shop. Buti at nakahanap naman. Yan, kung nakikita nyo ay sobrang puti ng mga hibla mga kabutingting. Kung nakikita nyo, kahit anong toothbrush ko ay hindi pa rin natatanggal yung puti. Pag mga ganyan mga kabutingting ay hindi na kayang repairin yan. So ito na yung aking pamalit na spin motor na sinasabi ko na nabili ko lang sa junk shop. At ang brand nito ay Samsung, at yung pinaka common nito ay kulay puti, at line capacitor nito ay kulay asol, at single capacitor naman nito ay kulay pula. Yan, kung nakikita nyo, at sariwang sariwa pa itong nabili kong spin motor sa junk shop mga kabutingting. So ang susunod lang na ginawa ko dito mga kabutingting ay tinanggal ko yung pinaka spring nya para hindi siya magpreno, dahil ipapakita ko sa inyo yan mga kabutingting na papaandarin ko. Yan, gagamit lang ako dyan ng extension ko at kumuha ko dyan ng capacitor. Itong capacitor na ginamit ko mga kabutingting ay yung capacitor niyang original. So yan ay kung nakikita nyo ay pinagpupulupot-pulupot ko lang yung kaparehas niyang kulay dahil sinabi ko nga ayan yung original niyang capacitor, at yung pinaka capacitor niyan ay napakagandang klase yan mga kabutingting dahil yung pinaka niya ay silver ang kulay, kaya ayan ay napakaganda pa. At yan mga kabutingting, kung gagayahin nyo yung aking pamamaraan na ganyan, kailangan lang ay iba yung pag-iingat dahil ayan ay medyo delikado. Kung nakikita nyo mga kabutingting ay gumana yung kanyang umiikot pa yung kanyang coupling. So ibig sabihin dahil umiikot yan ay good na good yan. At ayan naman, bago ko binili mga kabutingting ay siyempre tinisting ko yan dahil medyo may kamahalan din yan yung aking pagbili niyan sa junk shop, at natabing pa yung aking camera. At tinanggal ko yung pinaka tornilyo dyan sa mga kabutingting dahil ayan ay lalagyan ko yan siya ng payong na tarpaulin. At kung magtatanong kayo kung yung tarpaulin na ginagawa kong payong ay kung nasusunog ba or hindi, ayan po mga kabutingting ay matagal ko na pong ginagawa yan, at ayan po ay hindi nasusunog. Sabi nga nila mga kabutingting ay para-paraan lang para tumagal yung ating gawa, at nang sa ganon ay mapapakinabangan din ng may-ari yung ating gawa mga kabutingting. At dyan mga kabutingting ay gumamit ako ulit dyan ng flat screw para matanggal yung kanyang coupling, pero ayan ay napakatigas mga kabutingting. At inipit ko yung pinaka motor nya sa dalawa kong paa mga kabutingting dahil nahihirapan ako dahil sa sobrang tigas. Dahil ayan siguro yung itong pinaka spin motor na ito ay old model. At sunod na ginawa ko dyan, pagkatapos ko matanggal yung pinaka coupling nya, tatanggalin ko naman yung pinaka tatlong tornilyo para sa housing ng preno. So dito mga kabutingting ay maglalagay lang ako ng tarpaulin gaya nga ng sinabi ko. Ayan yung pinaka pamamaraan ko para nang sa ganon ay pagka halimbawa ay
maipunit yung pinakabilo niya, hindi mabasa yung pinaka spin motor niya. At the same time, kung may leak na yung gear case niya mga kabutingting, ayun kasing gear case pag umiikot ay halimbawa kung may leak na ay ano yan, nagtatalsikan ang tubig niyan. Tayo naman kasing gumagamit ay hindi natin alam kung may punit na ba yung bilo or may leak na ba yung gear case. Kaya doon sa sahod yung pinakamotor niya pagka may tagas na. Kaya pag ako ang mag-repair ng dryer, nilalagyan ko talaga siya ng tarpaulin. Conforme lang mga kabutingting, hindi rin ako minsan naglalagay ng tarpaulin pagka bagong-bago talaga na washing machine. Kasi ayun ay tatagal pa yung pinaka-belo niya. Pero pagka medyo may kalumaan na ay yun, nilalagyan ko talaga siya ng tarpaulin. Pero kung gusto mo kahit bago ay pwede ring lagyan ng tarpaulin para sigurado na hindi mabasa yung pinaka-spin motor niya. Ito ay pamamaraan ko lang ito mga kabutingting at matagal ko na itong ginagawa. Kung natandaan nyo kanina, yung pinaka-spin motor nitong original ay pinakita ko sa inyo na sobrang kalawang, tapos dito sa kabila ay wala naman siyang kalawang. Ayun ay kinakalawang dahil yun sa gear case, at yung may-ari ay hindi pa nila pinapagawa dahil wala pa raw silang budget, gumagana pa naman. Kaya para sigurado at hindi ako magbaback job, ito nga yung ginagawa ko, yan, tarpaulin. Ginagawa ko siyang payong para nang sa ganon ay tatagal yung aking gawa. Pero kung mayroon naman kayong mga iba pang paraan para hindi mabasa yung motor, ayan, ay pwede namang hindi nyo gagayahin yung aking ibinabahagi sa inyo na kunting kaalaman ko para tumagal yung spin motor. At dito mga kabutingting ay tatanggalin ko yung pinaka preno niya dahil yung preno niya ay hindi ko magagamit dahil iba yung pinaka pinakalagayan ng kung sa bagay hindi niya kasi ito kaparehas na motor, kaya mag-iiba talaga yung pinaka preno niya. Kaya ang ginawa ko dyan ay tinali ko na lang yung preno. At para naman sa akin mga kabutingting, yung preno ay hindi ganoon kahalaga dahil hindi naman ito sasakyan, hindi naman to babangga. Basta pag umiikot pa yung pinaka basket or yung pinaka tab niya ay wag nyong kuhanin kaagad yung pinaka damit, antayin na lang na huminto siya. Ayan naman ay hihinto at hihinto talaga yan. At sunod lang na ginawa ko dyan dahil tapos ko na naiturnilyo, naibalik yung pinaka housing ng pinaka brake. So binalik ko na yung pinaka coupling niya at ayan, kung nakikita nyo ay tinurnilyo ko na. Ayan, gumamit lang tayo dyan ng 8mm para mahigpitan yan mga kabutingting. At yung pinaka nut niya ay gumamit ako ng vice grip dyan para yan ay aking higpitan din. So kung nakikita nyo ay okay na yan mga kabutingting. So sunod lang na ginawa ko dyan ay yan, lagyan ko lang yan siya ng paa or yung tatlong spring. At sunod lang na ginawa ko dyan, kung nakikita nyo ay tinupi ko yung pinaka tarpaulin nya. Ayan, kasi ay hindi pwedeng nakaangat dahil pagka sakaling may leak yung pinakabilo nya or yung pinaka gear case nya ay pwedeng mabasa yung wash motor naman mga kabutingting. Kaya kailangan ay nakatupi yung pinaka tarpaulin. At kung nakikita nyo, kung
kung sa baga dinukot ko lang yan mga kabutingting. Yung pagtanggal ko kanina ay dyan ko lang din pinadaan. So yung pagbalik ko dyan ay dyan ko lang din yan ipapadaan. Yan mga kabutingting ay tinurnilyo ko lang yung pinaka dyan, pinaka paa or yung tatlong spring sa spin. So, yan yung sinasabi ko mga kabutingting, yung tarpaulin dapat ay nakababa yan. Kasi kung nakaangat yan ay mababasa naman yung pinaka wash motor nya. So, ganyan lang. At sunod lang na ginawa ko dyan mga kabutingting, yung pinaka-ihi ng basket at yung pinaka butas ng coupling ay yan, ipinasok ko lang yan dyan. Yung isa kong kamay ay nakahawak yan doon sa taas. Hindi nyo lang nakikita dahil ayan naman ay wala tayong taga video, kaya hindi nyo nakikita talaga yung pinaka ginagawa ko. At sunod lang na ginawa ko dyan mga kabutingting ay hinigpitan ko lang yung pinaka tornilyo para maipit yung pinaka-ihi ng basket. Nang sa ganon pag umikot yung pinaka coupling nya ay sasama yon sa pag-ikot yung pinaka tab or yung basket nya. At sunod na ginawa ko dyan mga kabutingting ay nag-wirings na ako mga kabutingting. Pag hindi mo kabisado ito, dyan ay malilito ka dahil magkaiba na ang kulay ng wire dyan mga kabutingting. At kung nakikita nyo ay inayos ko na yung mga wirings pala nyan mga kabutingting dahil hindi ko naman akalain na ako ay makakita agad ng spin motor. At gaya nga ng sinabi ko, ang pinaka-common itong ipinalit kong spin motor ay kulay white at line capacitor niyan ay kulay asol at single capacitor naman yan ay kulay pula. At una ko lang ikinabit dyan yung kulay asol at sumunod naman itong single capacitor at kailangan lang yan siksikan mo lang yan siya ng cross and wire connector. Pero kung masira yung cross and wire connector ay pwede ka naman gumamit dyan ng electrical tape, pero mas maganda sana kung yung pinaka close and wire connector pa rin ang gagamitin mo para iwas ang ground. At sunod ay titesting muna natin yan. Yan kung makikita nyo ay tinisting ko muna yan at hindi ko muna inayos yung pinaka wirings. At dyan ay inilawan ko at kung nakikita nyo ay yan, umiikot na siya. So hugutin lang natin yung power cord bago natin iayos yung pinaka wirings nya para ayan ay kailangang ayusin or babalutin ng plastic. Pwede naman ding hindi mo babalutin ng plastic yan, basta siguraduhin mo lang yung pinaka close and wire connector nya ay nakataas para nang sa ganoon pagka may tagas-tagas ng tubig ay hindi yan basta-basta na mababasa yung pinaka pinakadugtungan. Pero mas maganda kung babalutin mo sa plastic para talagang sure ball na hindi talaga mababasa. So ganyan lang mga kabutingting, napakasimple. So dito mga kabutingting ay tinakpan ko na dahil kung nakikita nyo naman ay gumagana na siya, kaya tinakpan ko na.
So dito mga kabutingting ay final testing na. Yan. So una lang na inikot ko dyan ay yung kanyang wash timer para makita kung okay ba. Yan, kung nakikita nyo ay okay naman at umiikot. Sabi nga ng may-ari ay napapakinabangan pa naman. So sunod lang na inikot ko dyan yung pinaka spin timer nya at papasilip ko sa inyo yan na ayan ay good na good or okay na sa all right mga kabutingting. Nice. So dahil okay na ito mga kabutingting, nakikita nyo naman na gumagana na. So dito ko na rin po tapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan mo itong video na ito mga kabutingting, baka pwedeng pa-like at paki-share. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat at advance Merry Christmas po sa ating lahat at Happy New Year mga kabutingting.